Taranta na ang mga dilawan mga kababayan dahil 2 taon na lang mag-e-eleksyon na. Pero wala pa rin silang pwedeng ipangtapat mga kababayan kay VP Sara. Sabi nga nila, sama-sama na tayong babangag. Lahat tayo magkakaisa na daw mga kababayan. Ang dilaw, pula, lahat ng mga anti-Duterte mga kababayan, lahat ng mga reject sa lipunan, dapat magkaisa na para tuluyan na daw nilang matalo si VP Sara. Pero ang tanong nila mga kababayan, sino? Sino ang ibabangga natin kay Sara? Yung inaasahan daw sana nila mga kababayan na si Raffy Tulfo ay 99% mga kababayan na aatras na. Dapat ngayon pa lang daw nag-usap-usap na sila mga kababayan kung sino ang ibabangga nila kay Sara dahil kung hindi, ay talagang gagantihan daw sila ni Sara Duterte. Panoorin niyo po ha. Sino ba yung toe-to-toe ang pwede kay Sara? Tutut wala. Uy, Yamas. Mr. Ano nga tawag ni Guanzon dito mga kababayan? Potato corner. Para si logo ng potato corner mga kababayan, no? Yung kalbo. Sino ba yung pwedeng tanggapin ng lahat? Wala! Wala pwedeng ibang tapat kay Sara. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Kaya nga, lahat na lang ginagawa mga kababayan ay laban kay VP Sara Duterte. Siraan ng mga bayarang media, sampahan ng impeachment, sampahan ng kaso. Posible pang ipatake down daw mga kababayan. Oh, lahat gagawin nila para mapigilan lang si Sara pero hindi nyo mapipigilan ang tadhana panot. Independence, Marcos. Marcos? Sinong Marcos? Sandro? Hindi pa qualified si Sandro. Takbuhin mo na lang si Amy. Totoo kay Sara. Bumilang yan sa tone ni Sara mga kababayan si Amy. Pwedeng 2 ang kandidato, dapat isa lang. No, hindi daw pwedeng 2. Dapat isa lang. Mamili na lang kayo kay Pagpag o Risa. Eto na lang, not pa. Patakbuhin mo si Pagpag at Risa. I-combine ninyo ang kanilang boto. Kung ang combined vote nila, Pagpag at Risa, mas mataas kay Sara, sila na ang 2 ang mamuno. Risa Tanas, mga kababayan, at si Boy Pagpag. Babakino. What about from the traditional opposition? Hanggang ngayon, nagtatanungan tayo eh. Wala! Ano ba nangyayari sa kanila? Parang hindi man lang sila Hirap nga yung manalo ng senador? Presidente pa? Ang sigurado ko, si Raffy Tulfo hindi tatakbo. Oo, Raffy Tulfo hindi na daw tatakbo mga kababayan. Bakit? Bumahag na ba ang buntot ni Viva Max King? Painumin mo muna ng Robos para tumigas naman ang mga kababayan loob. Ang dibdib. Rin pwede. Dahil kahit ano mang... Si Erwin Bindalo na naman mga kababayan. Bantot na yan si Erwin Tulfo eh. Sige, patakbuhin ninyo. Patakbuhin niyo si Erwin, go. Tayag kami. Ay, senador pa rin siya. No? Kahit anong takbuhan niya. Raffy Tulfo is not running? Oh, no. So, yun 99% sure hindi. Kahit may 1%. Pero mataas. Hindi na daw tatakbong presidente. Ang tatakbuhan daw ni Raffy Tulfo mga kababayan, mukhang uulit na naman ng senador dahil may second term pa siya eh. Tiba-tiba ang mga allocable si Erwin, ni Raffy. Paano na pambayad niya ng mga tips sa Viva Max kung siguradong talo na siya sa presidente mga kababayan eh. Kung may utak pa ng kahit kaunti lang ito si Raffy natitira, lulugar siya mga kababayan. Any Tulfo, mataas yung di ba? In fact, sila yung sumusunod. Mataas ang layo nga. 1 digit lang mga Kay Sara kababayan. Duterte, kung itong mga early surveys. Eto na lang. Paulitin nyo na si Lutang. Anyway, idol na idol nyo si Lutang eh. Pero sa tingin natin si Lenny mga kababayan, nadala na mga kababayan eh. Hindi na yun uulit. Ang gusto na lang mga kababayan na tumakbo si Lenny ay yung mga supporter niya. Pero mukhang namihimasmasan na mga kababayan. Tahimik na ang buhay ni Lenny ngayon eh. Wag nyo lang gambalain mga panot. So, the presidential candidates eh. Natikman niya eh. In fairness kay Lenny mga kababayan, dahil nagpagamit siya at uto-uto rin siya mga kababayan ng mga panot na nila Noynoy dati. Walang katahimikan ang kanyang buhay in the past 6 years mga kababayan na para siyang naging puppet mga kababayan ng mga dilawan. O ngayon nahimasmasan, ayoko nang bumalik doon. Ayoko nang bumalik. Si Bangag na ang inyong atakihin araw-araw. Kaya kung gusto talaga ni Lenny mga kababayan ng peaceful life, hindi na siya babalik. At hindi rin siya mananalo kay Sara mga kababayan. Never in 100 years.
Yes, pero medyo bumaba rin kumpara doon sa high nila last year, no? Or a year ago. No? Ikatlo, Oh, ang mga Tulfo daw bumaba mga kababayan dahil lumabas ang totoong kulay Traidor. Mga traidor mga kababayan. Nakakuha lang naman sila ng suporta dahil mga kababayan sa mga Duterte. Dahil kinokopya nga nila ang Duterte style mga kababayan na matapang. Pero sila mga kababayan, matapang lang sa mga maliliit. Hindi nga makaimik mga kababayan sa kurakutan ng Marcos administration. Jinping. Yes. So, kailangan nila mag-usap-usap. Usap-usap. Tayo! Kasama ka, Panot! Potato corner. Risa Kiko. Di ba dapat at this point nag-uusap na sila? Hanggang ngayon, di sila nag-uusap. Hindi! Walang plano. Usap sila nito nakaraang mga buwan. Oh, anong sabi? Talo tayo. Oo. Pero syempre, hindi pa sila, kulang pa sa data analytics Oh. Si Virus mga kababayan na booking pa na mayroong insertion ng mga flood control. Sino ba yung toe-to-toe ang pwede kay Sara? Sino? Ba yung pwedeng tanggapin ng lahat? Wala. Independents, Marcos, etc. Paano hindi pwedeng dalawa ang kandidato? Dapat isa lang. So, nag-uusap-usap sila. Tingin ko yung dalawa ay... Hindi ka ba kasama? Itong matandang dilaw na ito mga kababayan. Oh, grabe. Sagad to the bones ang pagkadilaw nito at pagka-anti-Duterte nito mga kababayan. Tingnan nyo, malungkot. Malungkot ang DC Princess mga kababayan. Open na. Bam at saka Risa. Yes. No? Pero, syempre, marami pa rin sa Pink ang kinikilala si Lenny. No? At si Lenny pa rin yung pinakamataas sa kanilang lahat. None of the above. Pwede ito totoo kay VP Sara. No? Mukhang ayaw Malay- niya talaga hindi ba? Ay, nung tumakbo rin naman siya noong 2022, ayaw din niya Kaya nga last minute siya, last day siya nag-file. Last day of filing siya nag-file. Then ayaw din niya nun. Hindi yung strategy, ayaw din niya. Pero kung siguro may kakausap, may maglalabi, Sige, kausapin mo lang ngayon, Panot. sure, baka open pa siya. Pero sa ngayon, ang sinasabi niya, gusto kong ayusin ang Naga City. Tapos si Lenny ngayon mga kababayan, napakamot ulo. Grabe na, matindi na ang problema sa droga dito sa Naga. Tapos nung panahon ni Tatay Digong na nilalabanan ni Tatay Digong ang droga, putak na putak, huwag kayong huwag niyong patayin ng mga adik. Umabot pa nga sa punto mga kababayan na kinukonsidera ni Lenny na parang isa legal mga kababayan, gawing legal yung ilang mga kinds of drugs to mga kababayan. Ang animal. Ngayon, bumungad na sa inyong harapan, Lenny. Kaya mo bang mag-mayor? Yung issue lang sa lugar mo, mga kababayan, no? Issue ng paggamit ng pulburon. Stress na siya. Paano pa kaya, mga kababayan, kung naging presidente na si Lenny? Yan na lang. Naga Isipin City. ninyo. Pero iba kasi yung 2028 na labanan Yes. That will be very defining moment sa ating history. Sa inyo, ubos kayong mga animal kayo. Lalong-lalo na itong mga NPA, mga Diba? kababayan. Babalik ka ba sa luma? Pipili ka ba sa mga luma? O you Ikaw, mas luma ka. Nilumot ka na nga. will move forward to something new? Diba? Yan ang Ngipin nito mga kababayan, puno ng tinga. labanan Kaya hindi siya basta May picture mga kababayan. Ang daming tinga. Ba't ba dumi ang ngipin mo, Yamas? basta na election. This will be the most defining election in recent Madilify history. talaga kayo. Ending election mga kababayan para sa mga bangag at mga dilaw. Simula kay Sara mga kababayan, tandaan nyo yan. Simula kay Sara, lahat na ng papalit ay puro nakakampi ng mga Duterte o galing sa kampo ng mga Duterte mga kababayan. Kung si Tatay Digong dati mga kababayan sa tingin natin, kaya hindi nagpresidente si Sara is mayroong alam si Tatay Digong dyan May delikadesa kasi mga kababayan Ang sabi ni Tatay Digong, pangit naman kung anak ko, ipapasa ko sa anak ko ang pagiging presidente. Pero anong nangyari ngayon mga kababayan? Pinasa niya. Si Bangag ang sumunod ng traidor ahas mga kababayan. Kaya pagdating kay Sara, pagbaba ni Sara, wala na. Wala nang delikadesang ganyan. Tuloy-tuloy na. Continuity na ito mga kababayan. Ipasa mo kay Baste, kay Pulong, kay Bongo, kay Bato, kay Marcoleta. Yan mga kababayan. Para naman gumanda ang ating bayan mga kababayan nang walang korupsyon. Kaya lang nangyayari ngayon sa Bangag administration. Deserve natin ng mga Pilipino mga kababayan na magkaroon ng once in a lifetime na mga Duterte mga kababayan leaders. Sa tagal-tagal ng panahon na ginugulpi tayo ng mga kurakot na mga politician. Once in a lifetime binigyan tayo ng Duterte.
Wag na natin itong bitawan. Considering all the things that happened this year, Ronald, meron din mga This year. spekulasyon na etong opposition, tong traditional, hindi yung new opposition nila Duterte, will be supported by the Marcos administration kasi wala silang kandidato eh. Wag na kayong umasa. Sina Duterte, susuportahan ng mga bangag. Sipain pa yan sa mukha ni Sara. Yung mga bangag na yan. Sisipain nga ni Sara. Wag na kayong mambudol, mga animal. Is that a possibility? Sa ngayon, Tingin ko kung sino man yung viable candidate na nag-iisa, all the others will support him or her. No, whether manggaling yan sa Pink or sa Independent. No, mag-rally lahat yung mga Sige! Kampi na kayong lahat. Kampi na nga sila ngayon, mga kababayan. dahil nga alam nila lahat na all of them are facing the possibility of their political and physical survival. No? Dahil sinasabi naman ni Sara, gaganti kami. Gaganti talaga. Umanda kayo, mga buwisit kayo. Yes. Hindi kami no? Kakalusin na kayo. No? So, Gaganti kami! every non-Duterte na interesado magpatakbo, Sige. alam nila, there cannot be more than one. No? So, at a certain point, Ang tanong nga, sino? Wala pa nga kayong naisip. Time is running out. Yamas. for their own survival, kinakailangan mamili ng isa. For your own... Their own. Kasali ka doon, Yamas. Sabihin mo, for our own survival. No? Kailangan mamili ng isa. May Kaya yung yes, that is a viable possibility. aha. May nakikita ka ba na malakas na nag-emerge ngayon at this point from Mindanao? Kasi yun ang bailiwick ng mga Duterte. Kahit pa paano, Bakit kami mandal... Ang gusto nilang ipantay kay Sara Duterte, mga kababayan. From Mindanao, sa tingin mo, mayroon sa taga Mindanao, mga kababayan, ang magtatraidor? Ha? Magtatraidor sa mga Duterte? Kung gusto nyo si Adyong, traidor na yun, mga kababayan, pero kahit barangay captain, mga kababayan, hindi yun mananalo kung ipatatakbuhin mo yan sa Davao City. No, si Adyong, doon lang yan mananalo sa kanila dahil yan, mga kababayan, dynasty yan sa kanila. Sa Maguindanao ba yan si Adyong? Sige yan, patakbuhin mo from the Mindanao. pampahina lang nung hold nila. Ah, May wow! nakikita- Wow! Gusto nilang hatiin, mga kababayan. Sige, si Pacquiao. Kagaya ng ginawa nila dati, si Pacquiao. Ayun, nasira si The Pacquiao. Tulfos are from Mindanao. Kaya Si Tulfo? Nang aangkin lang yan, mga kababayan, ng Mindanao. Sa Leyte nga sila pinanganak, di ba? Na-assign lang ng ilang taon, mga kababayan. Less than 5 years ata sa Mindanao. Oriental pa, ha? Oriental ng Mindanao, mga kababayan. Ang ama ni Tulfo, kaya for a while, nakatira sila sa Mindanao, mga kababayan, ng ilang taon lang. And then lumayas. Pumunta na ng Maynila. Hindi nila maaangkin ang Mindanao. Aangkinin lang nila, mga kababayan, kung anong kung eleksyon. kukunin mo yung Tulfo as president or vice, kahit pa paano, may makukuha yan. No? Sa Mindanao. Tika Mindanao ang mga Duterte. Yes, pero Go ahead, patakbuhin hindi ninyo. sila ng mga Duterte. Tulfo. Dati. Lahat naman Ngayon, kalaban na. kaibigan ng mga Duterte dati. Magka-team na ang Duterte sa Ang bangag nga kaibigan nga, kunwari. Marcos, di ba? Bago sila nagbiyak. Yes. Ingipin mo na, may biyak din. So you think Ang hindi talaga, Tingnan nyo, mga kababayan, yung yung fangs. kaibigan Ay, lako. Takpan mo, magmask ka, Llamas. Duterte, yung mga pink. Diba? pwedeng mangyari talaga na magkaroon ng common candidate United Front. against Yan na nga, Wala nang dyan. Wala nang debate dyan. Ang tanong na lang, sino? the Duterte. May nakikita kang ganon. Kasi nung 2022, wala nangyari. Wala nangyari. Yun ang mangyayari, tingin ko. Dahil lahat naman, kahit yung mga hindi Maghanap masyado ka- matatalino, Ikaw, mga bobo. Sabihin mo na, mga bobo. alam naman nila, it is an existential battle. Lahat sila confront yung possibility ng kanilang political and physical mortality against the Duterte. Meron ka bang Wala nga. Ito Sila ay yung naisip. mga kausap ko ng mga ambassadors Hindi ko na babanggitin. Oh. Sabi nila, pag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state. Para kayong North Korea. North Korea para sa inyo. Kayo ang mauubos, mga dilawan. Yeah. Lalo na, pag nakailan si Tigong. Pero Eto, mga kababayan, Sige,
sige, payag kami mag-North Korea kami, pero kami ang mga sundalo. Tapos kami ang tutugi sa inyo, mga dilaw kayo. Ronald, binabanggit mo yung mga ambassadors. Alam ko, meron ng kumakausap kay... Ambassador din, mga pulpul din mga kababayan na ambassador rin pa Kaya nun. kaya sinasound out na si... Well, siguro gusto lang siyang interviewin, si Sara Duterte. Meron na one of the key ambassadors na kinakausap na siya, sinasound out. On the other hand, meron ding mga iba naman na nakikipag-usap dun sa mga potential nga. Sinasize up nila kung anong Wala nga siyang potential na kalaban eh. mangyayari. Oo. Ikaw, Well, most of the gusto makausap lahat ng content, no? Parang intelligence gathering ang mga embassies eh. 'Di ba? Magre-report sila sa kanilang gobyerno eh. So, yun yung minimum. Pero yung sino yung kanilang susuportahan? Tingin ko karamihan. Lalo na with the case sa ICC, karamihan. Although hindi nila aaminin publicly, aaminin nila privately, karamihan palayo sa mga Duterte. You wish. You wish, panot. Ganyan sila man din lang mga kababayan, kunwari pero ang lahat ng iyon, opinion lang nila mga kababayan. Pinoportray nila as news para mangulol sa mga tao. Wag kami. Maghanap muna kayo ng kandidato. Yamas. Bago nyo kami kausapin. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.